Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, mga kabunyog, anong oras man po dyan sa inyo, umaga, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, itong ating topic ngayon ay actually ilang araw na ito, halos mag-iisang linggo na yata o mahigit pa na dumaan ito sa social media. Actually, maraming ang nagtatanong na sa akin ito. Sinisend nila sa aking messenger. Alam nyo, mga kabunyog, maraming nagsisend sa akin sa messenger. Isisend nila yung isang article o kung isang video o news article. Tapos tinatanong nila ako, Attorney, totoo ba ito? Paki-comment naman. O kaya nagsasabi sila, paki-discuss naman ito, Attorney. Gusto naming maliwanagan tungkol dito. Nung isang araw pa ito, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang masasabi mo doon sa lumabas sa Vera Files? Kasi sa Vera Files ito, mga kabunyog, lumabas. So, ang tanong ng marami, totoo ba ito? Actually, article ito ni Antonio J. Montalban II. Linabas niya ito sa Vera Files noong November 30, 2023. Alam nyo itong si Antonio Montalban, si Tony, tawagin ko na lang siyang Tony. Lagi siyang, ano kami niyan, hindi pa man kami niyan nagmi-meet personally, pero may ano kami, lagi kaming nagko-communicatean. Kasi pag may gusto siyang i-confirm sa akin, ako rin kung may gustong i-confirm sa kanya, nagko-communicatean kami. Lalo na yung naalala nyo na yung judge, si Judge Buenaventura, yung Romeo Buenaventura ba yon? Yung yung humawak ng kaso ni Leila de Lima na nag-deny ng kanyang bail. Yung pala, yung kapatid niya, abogado pala ng mga testigo laban kay Leila de Lima. Mga tao pala ni Umali. O yun. Nung panahon na yan, madalas yung exchanges namin ni Tony Montalban. Kaya kami niyan. Pareho kami, pinaglalaban ng katotohanan. Kaya saka siya, hindi siya sumusulat ng mga articles nang hindi niya bine-verify sa sources. Ano kasi yan si Tony Montalban yung sumulat niyang article na yan. Talagang totoong journalist siya. Hindi siya vlogger. At bine-verify niya talaga. Katulad ng mga sinulat niyang articles na tumawag pa siya sa akin o nag-message siya, sabi niya, Attorney, saan mo ba nakuha tong information na to? Sinare ko sa kanya yung sources ko. Kasi ang ibig sabihin niyan, narinig niya yung diniscuss ko, pero gusto niyang malaman saan yung source ko. Kaya yan si Tony Montalban, hindi yan magsusulat nang wala siyang source. Ngayon, yung article niya na yan, na nilabas niya noong November 30, 2023, Conversations with Arturo Las Cañas. Open quote, Duterte is the Lord of all drug lords in Southern Philippines, close quote. Yan. Kaya yung article niya na yan, nang sinulat niya yan, ibig sabihin niya, ni-research niya talaga yan. At lumabas yata, kung hindi ako nagkakamali, nilabas niya yan November 30, kung hindi ako nagkakamali, parang in-interview niya talaga si Las Cañas nitong November 17. Talagang in-interview niya si Las Cañas. Okay, sige, patuloy tayo. Sino ba si Las Cañas? Mga kabunyog, yan si Las Cañas. Si Las Cañas ay dating Davao Death Squad. Ang pangalan niya Arturo Las Cañas. Ang nangyari po kasi, mga kabunyog, nang si Duterte ay mayor ng Davao, nag-maintain siya ng grupo na tagapatay. Kung may gusto siyang ipapatay, may gusto siyang ipaligpit. Ang kanyang grupo na nag-ooperate niyan yung tinatawag na DDS, Davao Death Squad. Ngayon, itong si Las Cañas ay dating pulis ng Davao. Investigador ito ng pulis ng Davao. Sa loob ng ilang dekada, pulis siya ng Davao. Pero pulis siya ng Davao nakasama rin sa binuo ni Duterte
o sa grupo ni Duterte na tinatawag na Davao Death Squad. Yung Davao Death Squad na yan yung mga nag-i-execute. Pag may gustong ipapatay si Duterte, yan ang tagagawa niyan. Kasama din dyan sa Davao Death Squad si Matubato. Kasama rin dyan si Matubato. Ngayon, investigador ito ng pulis ng Davao. Pero, aside sa pagiging pulis, mayroong grupo si Duterte na parang pag may titirahin, papatayin, i-assassinate, o basta sino mang gustong ipaliquidate ni Duterte, ang nag-i-execute o nagsasagawa niyan, yung kanyang Davao Death Squad. At ito yon, sila Arturo Las Cañas. So ilang dekada siyang nakay Duterte. Ngayon, mga kabunyog, sa bawat operation nila, ayon dito kay Las Cañas, binabayaran sila ni Duterte niyan. Halimbawa, kung nagustuhan ni Duterte, mga 100,000 bawat patayin nila. So, ayon kay Las Cañas, yung mga pinapatay nila na yan, na mga inutos ni Duterte, karamihan dyan, nililibing nila doon, hinuhukay nila doon sa isang quarry. Ang pangalan ng quarry site ay Laod Quarry. Ngayon, yung Laod Quarry, pinangalan yan sa isang pulis kasi ang may-ari nung mga malaki, ilang hektarya yata yun eh. Yung Laod Quarry, yan ay isang bakanting lupa na malawak, pag-aari ng isang pulis, doon nila linilibing yung kanilang mga pinapatay. Kaya yung Laod Quarry na yan, naging libingan. Yan yung doon nila dinadala sa Laod Quarry. Ngayon, ang hamon ni Las Cañas, kung nagsisinungaling ako, okay, puntahan natin yung Laod Quarry na yan, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo na hindi ako nagsusunungaling. Nandun pa ang alam ko kung saan doon linibing. Busing MRD, salamat sa pag-send ng donation. Yun yung hamon ni Las Cañas. Pinangalanan niya rin kung sinong mga pinatay nila. Mayroon siyang listahan ng mga pinatay nila. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, ang isa sa pinakakilalang pinatay nila ng Davao Death Squad, yung broadcaster sa radyo, yung komentarista sa radyo, si Jun Pala. Ay galit si Duterte doon kasi tinitira din siya doon. Tinitira yata siya noon, so pinatay yun. Isa yon sa mga pinatay ng Davao Death Squads. Marami pa sila. Basta pag may ipapapatay si Duterte, ang Davao Death Squad na yan, yung grupo nila Las Cañas, ang nag-ooperate at linilibing nila doon. Doon nila, 8 feet daw ang lalim, 6 feet ang 6 feet ang lapad. Tapos kung ilang feet ang haba. Ganyan kalaki yung kanilang hinukay doon para sa libingan ng mga pinapapatay ni Duterte. At binabayaran sila, kung nagugustuhan ni Duterte, 100,000, 150,000 bawat taong pinapatay nila. At napakarami na nilang pinatay, kahit pinangalanan. Ngayon, yung lahat na yan ang sinabi ni Las Cañas ay nasa kanyang affidavit, yung kanyang sworn affidavit, sinumpa ang salaysay. 180 o basta mga 160 page na salaysay yan. So, ibig sabihin, kung nagsisinungaling ka, paano ka makakagawa ng 160 to 180 na sinumpa ang salaysay? Di ba? Ibig sabihin yun, napakadetalyado. Hindi ko man nabasa yan, pero yung 170 o 180 na affidavit page na affidavit ay sinubmit na bilang mga ebidensya doon sa ICC. Kaya yung affidavit na yan ni Las Cañas, nandun na yan mga kabunyog sa ICC. Ngayon, ano ang naiiba dito sa revelation na ito ni Las Cañas? Dito sa revelation ni Las Cañas na dinitalye niya na si Duterte hindi lang pagpapatay ang ginagawa. Silang Davao Death Squads, alam din nila ang mga operations ni Duterte. Hindi lang sa punto ng sino-sino mga pinapatay, kundi yung operation din ng drugs daw sa Davao at sa Southern Philippines. Si Duterte rin pala ang pinakamalaking drug lord.
doon sa Southern Philippines. Ibig sabihin sa bahaging Mindanao. O, ito mga kabunyog. Ito yung ano eh. O, ayan. Sabi ni Las Cañas, Duterte is the Lord of all drug lords in Southern Philippines. O, paano niya binanggit yan? Sino ang mga kasosyo? Sino ang mga kasabwat ni Duterte ayon kay Las Cañas? Si Michael Yang. Yung palang Michael Yang, na yan, controversial yan si Michael Yang kasi nabanggit yan dun sa Farmally. At nung panahon ni Duterte, si Michael Yang din ang kanyang economic advisor, presidential economic advisor. Yun si Michael Yang. Ayon kay Las Cañas, yan si Michael Yang ay nakontak ni Duterte sa pamamagitan ng isang nagngangalang Sammy Uy. Si Sammy Uy ay kaibigan ni Duterte. Through kay Sammy Uy, nakilala ni Duterte si Michael Yang. Pinuntahan pa ni Duterte si Michael Yang noong 2015 bago nagkaroon ng elections. Bago nagkaroon ng elections noong 2016. Pinuntahan ni Duterte si Michael Yang. Itong si Michael Yang, ayon kay Las Cañas, laging nandun yan sa kanila. Kasama lagi yan ni Duterte. At ang ginawa ni Duterte, doon sa, ginamit niyang front. Parang ang nakaprontera lang ayon kay Las Cañas, yung parang fishing. Mayroon silang negosyo sa fishing. Negosyo, parang katulad ni Francisco Chu Laurel, 'di ba? May negosyo rin sa fishing si Francisco Chu Laurel. Itong sila Duterte may ginawa ring fishing company. Pero yung fishing company ay front lang. Ibig sabihin nakaprontera fishing. Pero yung isda, yung mga sinasabing fishing na yon front. Halimbawa, nagbabiyahe yung mga barko papunta ng Malaysia. Ang laman nun, mga drugs. Na sa harap makikita mo, sa ibabaw makikita mo mga isda. Pero ang totoong negosyo ay shabu at saka drugs. At ang kumuha ng mga Chinese na magagaling, yung yung mga magagaling sa paggawa ng shabu at yung mga laboratory, mga Chinese ang nagpapatakbo nun, si Michael Yang ang kasabwat doon ni Duterte. Kaya sa drugs talaga ang negosyo ni Michael Yang, ayon kay Las Cañas. Ginamit lang nilang front ang fishing business. Kunwari, mayroon silang prosesohan ng isda, pero yung prosesohan na yun ng isda ay actually shabu laboratory. At yung mga barko na kunwari isda o ang karga noon o fishing, pero pumupunta ng Malaysia, ang karga noon ay shabu. At ang kumukuha ng mga Chinese na mag-ooperate ng mga shabu laboratory noon ay si Michael Yang. O yan yung ganon yung revelation ni Las Cañas sa kanyang affidavit. Kaya kung yung mga nagtatanong ano ba tong mga laman nitong sinasabing revelation o salaysay ni Las Cañas, yun po yun. Kumbaga, sila bilang Davao Death Squads, hindi lang sila tagapatay ng mga gustong ipapatay ni Duterte. Kahit yung mga kakumpetensya sa negosyo, sa drugs, sila rin pumapatay. Mayroon ngang pagkakataon daw na may 11 yata yun na Chinese nationals, pinatay nila. 11 na Chinese nationals, pinatay nila at inilibing nila doon sa Laod Quarry. Kaya kung titingnan, napaka-damaging. Matitindi ang mga in fact nakakakilabot kung totoo yung mga sinasabi ni Las Cañas. Ngayon, totoo ba ang sinasabi ni Las Cañas? Ang sabi ni Las Cañas, kung gusto nyong patunayan ko yan, pupuntahan ko yung mga nilibing pa namin. Malamang nandun pa. At mayroon daw silang mga inoperate, mayroon daw silang mga pinatay na ituturo niya. Hayaan lang daw siyang makapunta doon sa Laod Quarry. Ipapakita niya daw doon. Yan ang hamon ni Yan ang hamon ni Las Cañas. Mga kabunyog. Ang totoo, si Las Cañas, hindi lang naman ngayon yan lumitaw. Maaalala nyo, noong maupo si Duterte na presidente noong 2016 at na-elect naman na senador si Laila de Lima at chairperson ng Senate Committee on Justice si Laila de Lima, ang una kaagad na inimbestigahan ni Laila, yung Davao Death Squads. Nagsisimula na noon ang pagdinig sa Senado,
Present na doon si Matubato. Present na itong si Las Cañas. Sige, tuloy tayo. Okay. So mga kabunyog, yan ang ano, yan yung ano diyan. Nung nagkaroon ng pagdinig nung July, August, September, nung kung naalala nyo, present na sana ito ni present na sana ito ni Laila doon sa pagdinig sa Kamara ay sa Senado. Kaya nga galit na galit si Duterte kasi nakikita na ni Duterte, nagsasalita na si Matubato. Nagsasalita na rin si Las Cañas. Pinipresent na doon sa Senate at damaging yung kanilang mga rini-reveal. Kaya galit na galit noon si Duterte para makontrol na yon, tinigil yung investigation na ginagawa ni Laila de Lima. Tapos ang ginawa na noon, pinalitan na si Laila de Lima bilang Senate Committee chairperson sa Committee on Justice at saka yung Blue Ribbon. Inalis na rin siya sa Blue Ribbon. Mula noon, natigil na yung pagsasalita ni Las Cañas doon sa Senado. So ang totoo, sayang yun nung nagsisimula na noong 2016, marami nang rini-reveal noon sa Senado itong si Las Cañas saka si Matubato. Kaya lang yun nga, dinidetalye na nila kung anong mga nangyari sa Davao, yung mga Davao death squads, nagsisimula na silang narrate doon sa Senado. Nakikita na ni Duterte na marami pang lalabas na mga informations, tinigil na. Yun na yung panahon na na si Laila, pinag-initan na talaga ng todo ni Duterte. Ang totoo, si Laila de Lima kasi, kabisado niya yung issue ng Davao Death Squads. Kasi nang siya pa yung chairperson ng Commission on Human Rights. Ngayon, totoo ba ang mga sinasabi ni Matubato at ni Las Cañas? Ang isang tao, kung nagsasabi siya ng totoo o hindi, malalaman mo yan kapag isinalang mo na sa Kasi dapat talaga nito pinagsalita. Pinagsalita lang yan. Ang problema kasi niyan, si Duterte, tinigil na yan. Tinigil na yan yung pag-iimbestiga dyan kay Las Cañas, tapos kay Matubato, tapos si Laila de Lima, tinanggal na. Tapos yung mga senador naman, nakampi kay Duterte, tinanggal na rin tinanggal na rin si Laila. 'Di ba? Yung pinagkaisahan, nagamit pa mga nagamit pa nga nagamit pa si Pacquiao noon. Naalala nyo? Noong kasing mga panahon na yan, si Pacquiao, si Pacquiao at saka si Gordon. Grabe 'yun. Nagamit ng todo 'yun Ang nangyari kumbaga napigil yung revelations. Napigil yung revelations nito ni Las Cañas. Tayo, okay lang naman 'yan. Hindi naman natin masasabing nagsasabi siya ng totoo. Ang pinakamaganda sana talaga kay Las Cañas, pinagsalita. Saka si Matubato. Kaya lang mukhang triggered si Duterte, alam niyang totoo ang sinasabi. Kaya tinanggal na kaagad yung pagdinig. Ngayon, ang maganda ngayon kasi mukhang okay na mukhang okay na uli yung ICC. Ang sabi ni Guevara, papapasukin ang ICC sa Pilipinas, hindi naman pagbabawalan. So maganda 'yan. Kung kasama si Las Cañas, maganda puntahan yung Laod Quarry. Maganda 'yan. Puntahan yung Laod Quarry na 'yon doon sa Davao. Kasi sabi ni Las Cañas, pag pinayagan siya, pupunta siya mismo doon sa quarry, sa Laod Quarry, sasamahan niya ang ICC. Sasamahan niya. So doon natin masusubok kung totoo yung mga sinasabi niya. Kasi ang sinasabi ni Las Cañas, bigyan lang siya ng pagkakataon. Yung lahat ng mga sinasabi niyang pinatay nila, ituturo niya kung saan nakalibing yun. Pagka ganyan ang sinasabi ng testigo, matibay yan. Ibig sabihin yan, confident siya na hindi siya nagsisinungaling. Kaya ngayon, ang tanong, papapasukin din ba sa Pilipinas kung isasama ng ICC? Kasi sabi ni Guevara, papapasukin daw sa Pilipinas ang ICC, hindi naman daw pipigilan.
Ngayon, pag pumasok yung ICC, halimbawa, kasabay nila kasabay nila itong si Las Cañas, tapos ituturo ni Las Cañas yung mga pinatay nila at kung saan-saan linibing, ano to? Matinding ebidensya yan. Matinding ebidensya yan. Kasama pa si Matubato. Damaging masyado yan kay Duterte. Diyan magkakasubukan. Ha? Nasa mga Davao daw, sabi ni Privado ako. Kaya tayo, ano ba? Totoo ba ang sinasabi ni Las Cañas? Sabi niya kaya niyang patunayan eh. Kaya niyang patunayan. Hintayin natin 'yon. Sa ngayon, take it as it is. I-consider natin yung statement ni Las Cañas na nandyan. Kung totoo ba yan o hindi, kung totoo ba yan o hindi, malalaman natin yan pag pumunta dito ang ICC. Maganda, isama niya si Las Cañas, isama si Matubato ng ICC, i-verify yun, yung mga sinasabi sa affidavit. At si Leila de Lima, nung nag-imbestiga siya ng mga pagpatay ng Davao Death Squads, marami ring alam si Leila de Lima. Sasamahan din niya ni Leila de Lima doon sa Davao, sigurado yan ang ICC. Ang maganda ngayon, ang sabi ni Guevara, hindi magko-cooperate ang gobyerno. Pero hindi nila pipigilan ang ICC kung mayroon itong iimbestigahan, kung mayroong i-interviewin, kung ang CHR at si Leila de Lima ay magko-cooperate, okay yan, sabi ng sabi ng Solgen ni Guevara. Kaya maganda yan mga kabunyog, talagang magkasubukan na. Sa tingin ko ngayon pa lang nang nilabas itong interview kay Las Cañas, sigurado si Duterte naghahanda na yan. Naghahanda na yan. Ano sa tingin niyo mga kabunyog? Tayo ulitin ko, hindi natin sigurado kung nagsasabi ng totoo si Las Cañas, kaya lang ang inaano niya ang inaano ni Las Cañas, kaya niyang patunayan. Kaya niya daw patunayan ang lahat ng sinabi niya. Pagka gano'n na kayang patunayan, ibig sabihin niyan, totoo ang sinasabi niya. Kaya niya daw ituro sa nakalibing. Di ba? Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating discussion. Hayaan nyo, magkakaroon ako ng follow-up tungkol dito kay Las Cañas. Magkakaroon ako ng follow-up. Okay? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.